Wala kang kwenta, pabigat ka lang sa buhay ko. Ang walang awang sigaw ni Rico habang isinusubsob si Kat sa malamig na sahig. Habang ang asawa ay nagdurusa sa sakit, si Rico ay humahalakhak sa piling ng kanyang kabit. Ngunit sa ilalim ng bawat luhang pumatak, isang nakatagong kapangyarihan ang muling nagising. Darating ang mga itim na sasakyan para sa isang paghihiganti. Handa na ba silang lumuhod? Hanggang kailan magtitiis ang isang anak ng bilyonaryo? Sawa na akong makita ang pagmumukha mo araw-araw, Kat. You are nothing but a burden to me and my family. Isang malakas na pahayag ang yumanig sa katahimikan ng silid, tila isang matalim na balaraw na bumuon sa puso ni Katarina. Ang tinig na yon, na dati ay puno ng tamis at pangako ngayon, ay umaalingaw-ngaw na may kasamang matinding puot at pandidiri. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Kat ang isang mainit na plansa. Maingat niyang inaayos ang puting polo ni Rico, ang paboritong suot nito para sa mga mahahalagang pulong. Nararamdaman pa niya ang init ng singaw na humahaplos sa kanyang mga daliri, habang ang kabilang kamay niya ay dahan-dahang humahawak sa kanyang tiyan na hindi pa halata ang umbok. Naghahanda siya ng isang masayang balita, isang bagong buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan, ngunit ang bawat salitang naririnig niya mula sa balkonahe ay unti-unting pumapatay sa kagalakang iyon. Naramdaman niya ang bigat ng plansa na dahan-dahang nawawala sa kanyang kontrol hanggang sa bumagsak ito sa matigas na sahig, lumikha ng isang mapurol na ingay ng pagbagsak na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundo. Ang amoy ng nasusunog na tela ay mabilis na humalo sa hangin, ngunit hindi iyon sapat upang gisingin siya mula sa pagkakatulala. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay tuyot at mahapdi, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay naghahatid ng kirot na gumagapang sa buong katawan. Pumasok si Rico mula sa balkonahe, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa nasusunog na polo. Hindi man lang niya tinignan ang namumutlang mukha ng asawa. Walang pag-aalinlangan niyang itinaas ang kanyang kamay at isang mabilis na pagdapo ng palad sa pisngi ni Kat ang naganap. Ang hapdi ay agad na kumalat, nag-iwan ng mainit na marka at tila pagpintig ng dugo sa pandinig ni Kat. Nawalan siya ng balanse at napaupo sa sahig, ang kanyang mga palad ay dumiin sa malamig na tiles habang pilit niyang pinoprotektahan ang kanyang sinapupunan. Look at what you did, Kat. Ang mahal ng telang ito, tapos sisirain mo lang. Wala ka nangang ambag dito sa bahay, perwisyo ka pa. Ang tinig ni Rico ay puno ng pang-uuyam. Lumapit siya at yumuko, inilapit ang mukha sa nanginginig na asawa. You are just a convenient maid for me and my mom. Huwag mong isipin na may halaga ka rito. Pinirmahan mo na ang mga papeles na ibinigay ko, hindi ba? Simula ngayon ang utang ng kumpanya ay sa pangalan mo na. Ganoon ang bayad mo sa lahat ng pagkain at tirang ibinigay namin sa isang ulilang tulad mo. Hindi nakapagsalita si Kat. Ang bawat salita ni Rico ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ang luhang kanina pa pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa katotohanang ang lalaking tinalikuran niya ang lahat para lamang makasama ay siya ring lalaking gagamit sa kanya bilang biktima. Nakita niya ang anino ni Aling Carmen sa pintuan, ang kanyang biyanan na nakangisi, habang pinapanood ang kanyang paghihirap, tila isang eksena sa isang palabas na labis nilang kinagigiliwan. Nang lisanin ni Rico ang silid, kasunod ang matinis na tawa ng kanyang ina, na iwang mag-isa si Kat sa gitna ng usok at dilim. Ang katahimikan ng bahay ay tila sumasakal sa kanya, bawat sulok ay saksi sa kanyang mga sakripisyong nauwi sa wala. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa malamig na sahig, humahanap ng lakas na tila matagal nang nawala. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan, isang bulong na nagmumula sa kanyang mga ninuno. Hanggang kailan mo hahayaang tapakan ang dangal ng isang Del Rosario? Hanggang kailan mo titiisin ang impyernong ito
para sa isang pag-ibig na matagal na palang naging abo na biyo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay hindi naghatid ng init kundi isang malupit na paalala ng bawat pasakit na tinanggap ni Kat ng nagdaang gabi. Sa gitna ng katahimikan ng kanilang maliit at luma na kwarto, dahan-dahan siyang lumapit sa kinalalagyan ng isang kupas at kinalawang na lata ng biskwit na nakatago sa ilalim ng mga lumang damit. Ang tunog ng pagpingki ng metal sa sahig ay tila isang napakalakas na pagsabog sa kanyang pandinig, kaya mabilis niyang pinigilan ang paghinga na tatakot na baka magising ang mga halimaw sa kabilang silid. Sa loob ng latang iyon ay ang kanyang huling pag-asa. Isa-isa niyang binilang ang mga luma at gusot-gusot na papel na 20 at 50 pesos mga perang itinabi niya mula sa pagtitipid sa sariling pagkain at paglalakad sa halip na sumakay sa diip. Ito ang pondong inilaan niya para sa kanyang unang ultrasound, ang unang pagkakataon na masisilayan niya ang maliit na anghel na nagbibigay sa kanya ng lakas upang huminga. Ngunit ang kakarampot na halagang iyon ay tila sapat lamang upang ipaalala sa kanya kung gaano siya kahirap at kung gaano siya kawalang lakas. Hindi pa natatapos ang kanyang pagbibilang nang biglang bumukas ang pinto nang may matinding lakas na nagdulot ng pagtama ng kahoy sa pader. Pumasok si Aling Carmen, ang kanyang biyenan na may dalang aura ng puot at kasakiman. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa latang hawak ni Kat, tila isang buwitre na nakakita ng biktima. Walang pasintabi niyang hinablot ang lata dahilan upang mahulog ang ilang barya at gumulong sa ilalim ng kama, lumilikha ng tunog ng pagbagsak ng metal sa semento. Ano itong tinatago mo, Kat? Akala ko ba ay wala tayong pera pambayad ng kuryente, pero heto ka at may sariling alkansya. Ang tinig ni Aling Carmen ay puno ng mapanghusgang tono. Mabilis niyang kinuha ang mga papel na pera at isinilid sa kanyang bulsa habang ang isang kamay ay may hawak na katalogo ng mga mamahaling bag. Kailangan ko ito para sa party ni Kapitana bukas. Hindi ako pwedeng magmukhang pulubi doon, hindi tulad mo. Maparang awa niyo na po. Ibalik niyo po iyan. Katatapos ko lang po mag-isang buwan. Isang buwan at kailangan ko pong pumunta sa doktor. Para po ito sa anak ni Rico, sa apo niyo. Ang boses ni Kat ay nanginginig, ang kanyang mga kamay ay nakalahad sa hangin, nagmamakaawa para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, umaasang kahit katiting na awa ay sumibol sa puso ng matanda. Ngunit ang tanging tugon ni Aling Carmen ay isang mapait na tawa na puno ng panghahamak. Apo, sa tingin mo ba ay matutuwa ako na magkakaroon ng dugong ulila ang pamilyang ito? Isang malas ang batang iyan, gaya mo. Sa isang marahas na pagtulak, itinaboy ni Aling Carmen si Kat. Nawalan ng balanse ang nanghihinang katawan ng batang ina at mabilis na bumagsak ang kanyang likuran sa gilid ng matigas na aparador bago tuluyang napaupo sa malamig na sahig. Sa pagkakataong yon ay pumasok si Rico, inaayos ang kanyang kurbata habang tila walang naririnig na gulo. Tumingin siya kay Kat na nasa sahig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang pakialam. Rico, tulungan mo ako. Ang pera ko para sa baby kinuha ni Ma. Ang mahinang boses ni Kat ay tila isang bulong sa gitna ng bagyo. Huwag mo ngang sagutin si Mama Kat. Kung kailangan niya ang pera, ibigay mo. Napakaliit na bagay niyan kumpara sa lahat ng itinustos namin sa'yo simula nang pulutin ka namin sa kalsada. You are so dramatic. Ayusin mo ang sarili mo dahil may darating na mga bisita mamaya. Isang huling sulyap ng pandidiri ang ibinigay ni Rico bago niya inakbayan ang kanyang ina at lumabas ng bahay, iniwan ng asawa sa gitna ng kawalan. Naiwang mag-isa si Kat, ang kanyang mga palad ay nakadiin sa kanyang tiyan. Nararamdaman niya ang isang kakaibang kirot na nagmumula sa kanyang puson, isang mahapdi at tila pumuputok na sensasyon na nagpatingkad sa kanyang takot.
Ang bawat paghinga niya ay may kasamang panginginig at sa kanyang pagyuko, nakita niya ang isang maliit na bahid ng pula na nagsisimulang kumalat sa kanyang kupas na duster. Diyos ko, huwag po muna ngayon. Huwag niyo pong kunin ang tanging dahilan kung bakit ko pa gustong mabuhay. Ang kanyang panalangin ay hinaluan ng hikbi habang ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa alabok ng sahig. Sa sandaling iyon ang sakit ng kanyang katawan ay wala ng katumbas sa hapdi ng kanyang nadudurog na kaluluwa. Ang mga barya na naiwan sa ilalim ng kama ay nanatiling nagniningning sa dilim, tila nanunukso sa kanyang kawalan ng kakayahan. Habang unti-unting dumidilim ang kanyang paningin, dahil sa tindi ng sakit, isang nakakatakot na katotohanan ang bumalatay sa kanyang isipan. Saan siya kukuha ng lakas kung ang mismong mga taong dapat na nagtatanggol sa kanya ang siyang unting pumapatay sa kanya at sa kanyang anak? Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng dinadala ni Kat, habang ang madilim na ulap ay nagsisimulang magpakawala ng malamig na ulan na humahampas sa kanyang nanghihinang katawan. Bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila maliliit na karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalan ng halaga sa paningin ng mga taong itinuring niyang pamilya. Sa kabila ng hapdi sa kanyang puson at ang panginginig ng kanyang mga tuhod, pilit siyang humahakbang sa putikan. Ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan, na tila ba ito ang tanging angkla niya sa mundong ito. Wala siyang pera pambayad sa tricycle, kaya't ang bawat metro ng kalsada patungo sa maliit at lumang trangkahan ay tinatahak niya sa pamamagitan ng paggapang ng kanyang natitirang lakas. Pagdating sa loob ng klinika, ang amoy ng alkohol at lumang papel ay sumalubong sa kanya isang paligid na payapa, ngunit puno ng kalungkutan. Isang matandang nurse ang agad na lumapit sa kanya nang makitang basang-basa siya at tila hihimatayin. Pagkalipas ng ilang oras ng pagsusuri ang tinig ng doktor, ay narinig niya tila isang malungkot na himig na nagdadala ng katotohanan. Ligtas ang bata, iha, ngunit ang katawan mo ay nasa dulo na ng kanyang hangganan. Kulang ka sa sustansya at kung magpapatuloy ang ganitong stress, baka hindi nyo nakayanin pareho. Ang mga salitang yon ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Kat, isang pait na mas matindi pa sa anumang sampal na natanggap niya. Habang nagpapahinga sa isang lumang kama, nakiusap si Kat sa nurse na hiramin ang kanyang cellphone. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, binuksan niya ang website ng bangko para tignan ang kanilang joint account ni Rico, ang tanging pag-asa niya na baka may natira pa para sa gatas at bitamina ng kanyang anak. Ngunit ang bumungad sa kanya sa maliwanag na screen ay isang malaking zero, isang guwang na tila humihigop sa lahat ng kanyang pangarap. Nakita niya sa listahan ng mga huling transaksyon na ang lahat ng kanilang naipon sa loob ng 5 taon, ang bawat sentimo ng kanyang pagsasakripisyo ay inilipat ni Rico sa isang kumpanyang nagngangalang V-Prime Holdings. Alam niya ang pangalang iyon. Iyon ang kumpanya ni Vanessa, ang babaeng pilit na sumisira sa kanyang buhay. Ang huling hibla ng pag-asa ni Kat ay tuluyan ng naputol. Ang katahimikan sa loob ng klinika ay nabasag lamang ng kanyang sariling hikbi, isang tunog ng pagkawasak na hindi kayang ayusin ng anumang gamot. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagtalikod niya sa kanyang tunay na pagkakakilanlan para sa isang lalaking walang puso, ay nagtapos sa isang malupit na pagtataksil. Tumayo siya mula sa kama, hindi dahil sa siya ay magaling na, kundi dahil sa isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib, isang apoy na nagmula sa abo ng kanyang pagkatao. Lumabas muli si Kat sa ilalim ng ulan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang realisadong booth ng telepono sa kanto ng madilim na kalsada. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang determinasyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan.
Sa loob ng booth, ang amoy ng kalawang at luma na kable ay tila nagpaalala sa kanya ng mundong iniwan niya. 10 taon na ang nakalilipas. Isang lumang barya ang inihulog niya sa makina. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa loob ay tila isang hudyat ng kanyang muling pagsilang. Sa panginginig ng kanyang kamay, pinindot niya ang 11 numero na matagal na niyang ibinaon sa kanyang limot, ngunit kailanman ay hindi nawala sa kanyang gunita. Ang bawat pag-ikot ng dial sa kabilang linya ay tila isang mabagal na pagbilang sa kanyang huling sandali bilang biktima. Nang sa wakas ay may sumagot, ang katahimikan sa kabilang linya ay tila puno ng bigat at kasaysayan. Katarina, anak ko, ikaw ba yan? Ang tinig na yon ay malalim puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng labis na pangungulila at pag-aalala. Isang tinig na matagal na niyang hindi narinig, ang tinig na nagmula sa taong tinalikuran niya para sa isang huwad na paraiso. Papa, tulungan mo ako. Ang bulong ni Kat ay hinaluan ng isang matinding emosyon, isang pagsuko at sabay na pag-ako sa kanyang tunay na tadhana. Sa sandaling iyon, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit sa loob ng booth, ang malamig na puso ni Catarina del Rosario ay nagsimulang tumibok ng may bagong layunin. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bubong ng lumang booth ng telepono ay tila mga luha ng langit na sumasabay sa matinding pighati ni Kat. Sa loob ng maliit at masikip na espasyong yon, ang hangin ay amoy kalawang at basang lupa, ngunit hindi niya iyon alintana. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa boses na nagmumula sa kabilang linya, isang boses na puno ng kapangyarihan, ngunit sa sandaling iyon ay nabasag ng hindi mapigilang emosyon. Ang katahimikang namagitan sa kanila ay tila isang tulay na unti-unting nagdurugtong sa 10 taon ng pagkakalayo. Bawat segundo ay puno ng mga alaala ng pagrerebelde, pagsisisi at pagmamahal na kailanman ay hindi namatay. Patawad, Papa. I'm so sorry. Ang bawat salitang lumalabas sa nanginginig na labi ni Kat ay may kasamang mabigat na paghikbi na nagmumula sa kailaliman ng kanyang dibdib. Hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Ang sakit na nararamdaman niya ay tila isang lason na kailangang ilabas. I thought I found my happiness, but I was wrong. Maling-mali ako. Tinalikuran ko ang lahat para sa isang taong na ngayon ay unti-unting pumapatay sa akin. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kable ng telepono ay namumuti dahil sa higpit ng pagkakahawak, habang ang bawat butil ng pawis at ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa kabilang linya sa loob ng isang malawak at tahimik na silid sa Bacolod, ang makapangyarihang Don Fernando del Rosario ay napaupo sa kanyang selyadong upuan. Ang kanyang puso na pinatigas ng maraming taon sa mundo ng negosyo ay tila nadurog sa isang iglap nang marinig ang tinig ng kanyang nag-iisang anak. Nasaan ka, Katarina? Sabihin mo sa akin kung nasaan ka at lilipulin ko ang lahat ng nagpahirap sa iyo. Walang matitira sa kanila, anak. Ang kanyang tinig ay tila isang dagundong ng kulog na naghahanda para sa isang bagong bagyo, isang panata ng paghihiganti na tanging isang amang nasaktan lamang ang makakagawa. Nararamdaman niya ang matinding galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang pagnanais na protektahan ang kanyang anak na tila muling naging isang maliit na bata sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan siya ni Kat. Papa, huwag! No, huwag muna ngayon. Ayaw kong umuwi na parang isang talunan na kailangang iligtas. Gusto kong bawiin ang dangal na kinuha nila sa akin. Gusto kong makita nila kung sino talaga ang taong minaliit nila. Ang tinig ni Kat ay iunti-unting nagbago mula sa pagiging marupok patungo sa isang malamig na determinasyon. Alam niya na ang dugo ng mga Del Rosario ay nananalaytay sa kanyang mga ugat at ang dugong iyon ay hindi marunong sumuko. Magtitiis ako ng kaunti pa, Papa. Pero kailangan ko ang tulong mo sa paraang hindi nila mapapansin.
We will destroy them legally, financially, and emotionally. I want them to lose everything just like how they made me feel. Nagkasundo ang mag-ama sa isang lihim na alyansa, isang planong binuo sa gitna ng kadiliman at ulan. Ipinangako ni Don Fernando na ibibigay niya ang lahat ng kailangan ni Kat, ang pinakamagagaling na abogado, ang mga nakatagong impormasyon, at ang proteksyong hindi nakikita. Sa sandaling iyon ang booth ng telepono ay hindi na lamang isang silungan mula sa ulan, kundi naging isang lugar ng muling pagsilang. Nang ibaba ni Kat ang telepono, ang tunog ng pagkakabit ng kable sa lalagyan nito ay tila isang hudyat nang simula ng isang tahimik na digmaan. Kinaumagahan bumalik si Kat sa bahay ni Rico na tila walang nangyari. Ang kanyang mga mata ay tuyo na at ang kanyang mukha ay suot ang isang maskara ng pagkamasunurin. Nadatnan niya si Rico sa kusina nakaupo sa hapag at tila may hinihintay. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat amoy ng lumang kape at nakakasakal na tensyon. Walang imik na lumapit si Kat upang maghanda ng almusal, ngunit bago pa man siya makahawak sa kalan, isang puting papel ang inilatag ni Rico sa ibabaw ng lamesa. Pirmahan mo ito, Kat. Huwag ka ng maraming tanong. Ang tinig ni Rico ay kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng pag-aalala sa nangyari kay Kat kagabi. Isang pautang ito para sa kumpanya at kailangan ko ang pirma mo bilang asawa. Gawin mo na ito para sa kinabukasan natin kung gusto mo pang manatili rito. Inilapag niya ang isang itim na bulpen sa ibabaw ng papel. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa kahoy ay tila isang hamon. Tiningnan ni Kat ang papel, ang mga letra. Doon ay tila mga kadenang gustong gumapos sa kanyang kinabukasan. Alam niya na ito ang papel na magbibigay sa kanya ng lahat ng utang at pananagutan ni Rico, ang bitag na maglulubog sa kanya sa putikan. Ngunit sa ilalim ng kanyang maskara, isang maliit na ngiti ang hindi nakita ni Rico. Tumingala siya sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanlinlang na kaba. Sigurado ka ba rito, Rico? Para ba talaga ito sa atin? Ang kanyang tanong ay tila isang huling pagkakataon, isang huling pagsubok sa lalaking dati niyang minahal, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa bob. Dahan-dahang kinuha ni Kat ang bolpen ng itim na plastik nito ay tila malamig na bakal sa kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Rico, suot ang anyo ng isang asawang tila walang muwang at takot, habang ang kanyang puso ay nananatiling matatag gaya ng isang batong hindi natitinag ng agos. Sa bawat guhit ng kanyang lagda, sa ibabaw ng puting papel, tila binubuksan niya ang pintuan ng impyerno para sa kanyang asawa, ngunit sa paningin ni Rico ito ang huling hakbang ng kanyang tagumpay. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa mukha ng lalaki habang mabilis niyang hinablot ang dokumento, tila isang hayop na nakakuha ng kanyang biktima. Wala siyang kamalay-malay na ang pirma ni Catarina del Rosario ay hindi isang sumpa para sa kanya, kundi isang hatol ng kamatayan para sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Good girl, Kat. Sabi ko naman sa iyo para sa atin din ito. Mabilis na tumayo si Rico, inayos ang kanyang mamahaling relo at lumabas ng kusina nang hindi man lang tinatapunan ng tingin ang namumutlang asawa. Ang bawat hakbang niya palayo ay nag-iwan ng bigat sa dibdib ni Kat, ngunit sa halip na maiyak na ramdaman niya ang isang malamig na kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa kanya. Alam niyang nagsimula na ang laro at siya ang may hawak ng lahat ng alas. Hindi pa natatapos ang sandali ng katahimikan nang pumasok si Aling Carmen, dala ang amoy ng matapang na pabango at ang kanyang walang katapusang reklamo. Ang sahig ay madumi. Kat, huwag kang tumunganga dyan. Linisin mo ang buong bahay kabilang na ang bodega sa itaas. Ayoko ng kahit anong alikabok kapag bumalik ako galing sa kabilang kanto. Ang tinig ng matanda ay tila isang latigo na humahampas sa pagkatao ni Kat, kahit na nararamdaman niya ang bahagyang pagkahilo dahil sa kanyang pagbubuntis
At ang panghihina ng kanyang katawan, kinuha ni Kat ang basahan at timba. Sa bawat pagkuskos niya sa sahig, sa bawat pagpunas ng mga muebles na puno ng alikabok, tila nililinis din niya ang bawat bakas ng kanyang lumang sarili. Habang pinupulot niya ang mga kalat at basura na iniwan ni Aling Carmen, sa kung saan-saan isang maliit at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat pang-aalipusta at pagpapahirap na ibinibigay sa kanya ngayon ay magsisilbing puhunan para sa isang malaking kabayaran sa hinaharap. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo patungo sa malamig na semento ay tila isang panata ng kanyang muling pagsilang. Nang marinig ni Kat ang pag-andar ng sasakyan ni Rico patungo sa opisina at ang malakas na pagsasara ng pinto ng gate na hudyat ng pag-alis din ni Aling Carmen, agad siyang tumayo ng matuwid. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagod ay biglang naging alerto at puno ng talino. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-aralan ni Rico, ang lugar na dati ay ipinagbabawal sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay tila isang bulong ng paghihiganti. Ang hangin sa loob ng opisina ni Rico ay mabigat amoy ng lumang sigarilyo at ang matapang na amoy ng pabangong hindi kay Kat. Sa isang sulok nakatago ang isang maliit na bakal na vault sa ilalim ng isang selyadong cabinet. Lumuhod si Kat, sa harapan nito ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Inisip niya ang lahat ng pwedeng maging kombinasyon, ang kanilang anibersaryo, ang kaarawan ni Rico, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Hanggang sa pumasok sa kanyang isipan ang isang petsa, ang araw na unang beses niyang nakita ang mensahe ni Vanessa sa telepono ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang inikot ang mekanismo ng kandado. Ang bawat pag-ikot ay naglalabas ng isang mahinang tunog ng bakal na nagkakalitgitan sa loob. Nakatuon ang lahat ng kanyang pandama sa bawat galaw ng mga numero, habang ang kanyang hininga ay pinipigilan niya sa sobrang kaba. Isang huling pag-ikot at naramdaman niya ang paglaya ng trangka sa loob. Bumukas ang pinto ng vault, inilalantad ang mga lihim na matagal nang itinago ni Rico sa kanya. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang anumang dokumento sa loob, ang katahimikan ng bahay ay nabasag. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba at ang marahas na tunog ng mga got-got ng sapatos ni Aling Carmen sa hagdanan ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Ang bawat hakbang ng matanda ay papunta sa kinalalagyan ni Kat, mabilis at mapanganib. Diyos ko, nandito na siya. Ang kaba sa dibdib ni Kat ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bumubukas na pinto ng opisina. Mabilis na idiniin ni Kat ang pinto ng vault at naramdaman ang pagkapit ng trangka sa loob kasabay ng mabilis na pag-ikot ng kandado upang maibalik ito sa dating ayos. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na humahampas sa kanyang dibdib. Bawat pintig ay nagdadala ng takot na baka sa isang iglap ay magwakas ang lahat. Sa pagbukas ng pinto ng silid, saktong nakalabas na siya at hawak ang isang basahang puno ng alikabok na kayuko at nagkukunwaring abala sa pagpupunas ng hamba ng pinto. Tinitigan siya ni Aling Carmen nang may pagdududa ang kanyang mga mata ay nanunuri gaya ng isang matalas na karayom, ngunit bago pa man ito makapagsalita, ay narinig ang pagtigil ng isang sasakyan sa labas ng kanilang bakuran. Pumasok si Rico na may kasamang isang babaeng tila isang banyaga sa payak at luma nilang tahanan. Si Vanessa suot ang isang pulang damit na kasing tingkad ng apoy at balot ng amoy ng mamahaling pabango na agad na sumakop sa amoy ng nilulutong ulam ni Kat. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa sahig ay tila isang mapang-uyam na tunog na nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan. Nakita ni Kat kung paano inakbayan ni Rico ang babae, ang mga kamay na dati ay sa kanya lamang ngayon ay puno ng pagmamahal na nakalaan sa iba. Kat, kumuha ka ng maiinom para sa business partner ko. Bilisan mo, nagmamadali kami. Ang utos ni Rico
ay walang bakas ng paggalang, tila ba isa lamang siyang kasangkapan sa loob ng bahay na yon. Tumalima si Kat. Nang walang kibo ang kanyang mga mata, ay nanatiling nakatitig sa sahig upang hindi makita ang matinding pait na naglalaro sa kanyang paningin. Sa bawat sandali ng kanyang paglalakad patungo sa kusina, nararamdaman niya ang matalas na tingin ni Vanessa na tila ba sinusuri ang bawat himaymay ng kanyang lumang duster. Nang ilapag ni Kat ang baso ng malamig na tubig, sa harapan ng dalawa isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vanessa. "Oh, so this is the wife I expected, someone more presentable, Rico. Poor thing, she looks so tired." Ang boses ni Vanessa ay parang isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa dangal ni Kat. Uminom ito ng tubig at sadyang iniwan ng isang makapal at matingkad na marka ng lipstick sa labi ng baso bago ito binitiwan ng may kasamang tunog ng pagtama ng kristal sa kahoy na mesa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap tungkol sa mga malalaking proyekto at pera, hindi napansin ng dalawa na ang mga mata ni Kat ay nakatitig sa cellphone ni Vanessa na nakalapag sa mesa. Isang abiso ang lumitaw sa screen nito, isang serye ng mga numero ng bank account na may kasamang pangalan ng kumpanyang V-Prime Holdings. Kabisado ni Kat ang sining ng pag-alala ng mga numero, isang kasanayang itinuro sa kanya ni Don Fernando noong siya ay bata pa. Isang sulyap lamang at ang bawat digit ay tila nakaukit na sa kanyang gunita, isang mahalagang piraso ng puzzle na kanyang kinakailangan. Nang lisanin ng dalawa ang bahay, naiwan si Kat. Sa gitna ng katahimikan, tinititigan ang basong may marka ng labi ni Vanessa. Kinuha niya ito at dahan-dahang dinala sa lababo. Sa halip na sabunin, naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na basagin ang simbolo ng kanyang pagkaapi, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip, marahan niyang pinunasan ang marka ng pula, hanggang sa muling kuminang ang kristal, isang tahimik na panata. Nalilinisin din niya ang bawat dumi na iniwan ng mga taong ito sa kanyang buhay. Itinapon niya ang baso sa basurahan, kasabay ng pagtatapon sa kanyang huling katiting na pag-asa na magbabago pa si Rico. Gabi na nang matapos siya sa lahat ng gawaing bahay. Ang kanyang katawan ay hapong-hapo at ang bawat bahagi ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw sa pagod. Humiga siya sa kanilang kama, na amoy luma at amag, pilit na pinapakalma ang kanyang isipan para sa kapakanan ng kanyang anak. Ngunit bago pa man siya tuluyang dalawin ng antok, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang lumang cellphone sa ilalim ng unan. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Ang liwanag ng screen ay tila naging isang nakakatakot na anino sa kanyang mukha. "Alam ko kung sino ka talaga. I know you are Adele Rosario." Ang bawat letra sa mensaheng iyon ay tila mga yelong tumatama sa kanyang balat, naghahatid ng isang matinding kilabot na tila nagpatigil sa takbo ng kanyang mundo. Ang lihim na 10 taon niyang iningatan ng pader na itinayo niya laban sa kanyang nakaraan ay tila gumuho sa isang iglap. Sino ang taong nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan sa gitna ng kanyang pagtatago? Ang malamig na liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone ay tila isang mapanuring mata na nakatitig sa kaibuturan ng kaluluwa ni Kat. Ang mensaheng nagsasabing, alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang mga kalamnan, isang kilabot na tila nagmula sa kailaliman ng kanyang nakaraan. Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng takot ang kanyang katuwiran, muling nanginginig ang telepono sa kanyang palad. Sa pagkakataong ito, isang tawag ang pumasok. Nang sagutin niya ito, nang may pag-aalinlangan, isang magaspang at galit na boses ng lalaki ang bumungad sa kanya. Hinahanap si Rico dahil sa mga hindi nababayarang utang sa sugal. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang misteryosong mensahe ay isa lamang palang pananakot mula sa mga taong pinagkakautangan ng kanyang asawa,
Isang maling akala na nagdulot ng panandaliang lunas sa kanyang kaba. Gayunpaman ang kapayapaan sa loob ng bahay ay tila isang marupok na salamin na nakatakdang mabasag. Isang matinis at nanggagalaiting sigaw mula sa silid ni Aling Carmen ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Magnanakaw. May magnanakaw sa loob ng bahay na ito. Ang bawat hakbang ng matanda, pababa ng hagdan, ay tila isang mabilis na pagtibok ng isang masamang pangitain. Humarap siya kay Kat na ang mga mata ay nanlilisik sa galit itinuturo ang kanyang leeg na wala ng suot na gintong kwintas. Ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko kanina para maglinis. Ibalik mo ang kwintas ko, Kat. Wala ka nangang kwenta, nakuha mo pa kaming pagnakawan. Pumasok si Rico sa eksena. Ang kanyang muka ay balot ng matinding pagkadismaya at puot. Marahas niyang hinawakan ang braso ni Kat. Ang kanyang mga daliri ay dumiin sa balat ng asawa na nag-iwan ng mapupulang marka. Wala ka talagang kahihiyan, no? Pinatira ka na namin dito, pinapakain, tapos ito ang isusukli mo kay mama. Ipapahiya mo ba ako sa lahat? Ang kanyang tinig ay puno ng pandidiri. Tila ba si Kat ay isang maruming bagay na dapat itapon? Pagod na ako sa'yo, Kat. Baka kailangan mo munang makulong sa bodega para matuto kang rumespeto. Sa gitna ng pang-aapi na natiling kalmado si Kat, isang kasanayang natutunan niya sa ilalim ng gabay ng kanyang ama. Hindi siya umiyak. Sa halip tinitigan niya ang kanyang asawa nang may katatagan. Rico, bago mo ako husgahan, tignan mo muna ang mga listahan ng gastusin nyo. Alam ko kung saan napupunta ang pera ng bahay na ito. Ang kanyang tinig ay buo at walang takot. Lumapit siya sa computer ni Rico na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mga nawawalang pondo na akala mo ay ninakaw ko, pero sa totoo ay napunta sa mga online casino gamit ang account ni Mama. Ang marahas na paghampas ng kamay ni Rico sa mesa ay nagpatahimik sa buong silid, ngunit ang kanyang galit ay unta-unting napalitan ng pagkalito nang makita ang mga pruwebang inilatag ni Kat. Habang abala si Rico sa pakikipagtalo sa kanyang ina tungkol sa nawawalang pera at sa bisyong itinago nito, nakita ni Kat ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang isinaksak ang isang maliit at itim na USB sa gilid ng computer. Ang bawat segundo ng paglilipat ng mga file na may pamagat na Proyekto V ay tila isang oras sa kanyang pakiramdam. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, dumadaloy pababa sa kanyang pisngi, habang ang progress bar sa screen ay dahan-dahang gumagalaw. 78%, 79%. Sa huling sandali, mabilis niyang binunot ang USB at itinago ito sa loob ng kanyang damit malapit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang balat, isang sandata na magpapabagsak sa mga taong ito. Napansin niya ang isang partikular na dokumento sa ilalim ng folder ng Proyekto Sindo Saimo na may pamagat na mga sangla at ari-arian. Isang matinding kuryosidad ang gumapang sa kanyang isipan. Ano ang mga ari-ariang isinangla ni Rico para sa kanyang mga ambisyon? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang init ng hininga ni Rico sa kanyang likuran. Ang anino nito ay bumalot sa kanya, naghahatid ng isang matinding kilabot na tila nagpapatigil sa daloy ng kanyang dugo. Anong ginagawa mo sa mga file ko, Kat? Bakit ka nakialam sa computer ko? Ang boses ni Rico ay mababa at puno ng paghihinala. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Kat, tila ba sinusubukang basahin ang bawat lihim na itinatago nito sa likod ng kanyang mga mata. Naiwang nakatitig si Kat sa screen na wala ng laman, habang ang bigat ng USB sa kanyang dibdib ay tila naging isang napakalaking pasanin sa ilalim ng mapanuring tingin ng kanyang asawa. Mabilis na kumilos ang isip ni Kat habang nararamdaman ang mabigat na presensya ni Rico sa kanyang likuran. Ang bawat hininga nito ay tila isang babala ng panganib.
Sa isang mabilis at maingat na pagpindot sa mouse, pinalit niya ang window ng computer patungo sa website ng Meralco at sa mga listahan ng huling bayarin na sadyang inihanda niya bilang panakip butas. Tumingala siya kay Rico, suot ang isang mukha ng matinding pag-aalala at pagkalito habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumalayo sa keyboard. I'm just checking the electricity bills, Rico. Tignan mo ang laki na ng utang natin dahil sa mga penalty. And I'm trying to see kung saan tayo kukuha ng pambayad kasi kinuha ni Mama yung budget ko. Ang boses ni Kat ay nanginginig isang perpektong pagganap ng isang asawang problemado at takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pagsusumamo, sadyang inililihis ang atensyon ng lalaki. Lalaki mula sa itim na USB na nakatago na ngayon sa loob ng kanyang suot. Isang mapait na singhal ang kumawala sa mga labi ni Rico habang tinitignan ang screen. Umalis ka na nga rito, Kat. Akala ko naman kung ano na ang ginagawa mo. You're just wasting your time, hindi mo naman maiintindihan ang mga figures na yan. Leave the business to me at asikasuhin mo na lang ang mga dumi sa bahay na ito. Itinulak niya ng bahagya ang balikat ni Kat, isang kilos na puno ng kawalan ng respeto, bago niya kinuha ang upuan at muling ibinaling ang atensyon sa kanyang sariling mga plano. Hating gabi na nang dahan-dahang bumangon si Kat mula sa kanilang kama, tinitiyak na ang malalim na paghinga ni Rico ay hudyat ng mahimbing na tulog nito. Sa ilalim ng dilim bawat dahan-dahang paghakbang niya sa sahig ay tila isang panalangin na huwag magising ang mga taong nagpapahirap sa kanya. Nagsuot siya ng isang lumang jacket na may malaking hood upang itago ang kanyang muka at mabilis na lumabas ng bahay tinatahak ang basang kalsada patungo sa isang maliit at madilim na internet cafe na bukas ng 24 oras. Ang loob ng shop ay puno ng usok at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga screen ng computer, ngunit para kay Kat, ito ang kanyang naging santuwaryo sa mga sandaling iyon. Naupo siya sa pinakasulok na bahagi ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang isinasaksak ang US sa CPU. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, binuksan niya ang kanyang pribadong email at ipinadala ang lahat ng datos na nakuha niya kay Attorney Salvador, ang matapat na punong abogado ng pamilya Del Rosario. Bawat porsyento ng loading sa screen ay tila isang mabagal na paghila sa kanyang hininga hanggang sa lumitaw ang salitang sent sa gitna ng katahimikan. Hindi nagtagal isang abiso ang pumasok sa kanyang screen, isang tugon mula sa abogado na nagpahinto sa takbo ng kanyang mundo. Senyorita, we have verified the documents. Ang lahat ng pondong ginagamit ni Rico sa Proyekto Fund ay nagmula sa mga utang na ang collateral ay ang mga ari-ariang nakapangalan sa iyo sa Bacolod na hindi niya alam ay nasa ilalim na ng foreclosure ng Del Rosario Bank. Rico is borrowing money from your family's bank to fund his mistress using the properties your father gave you. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kat habang binabasa ang bawat salita. Ang bawat paghihirap, ang bawat sampal, at ang bawat patak ng kanyang luha ay tila nakahanap ng katapat na kabayaran. Ang lalaking akala niya ay matalino, ay dahan-dahan na palang naghuhukay ng sarili nitong libingan gamit ang lupang pagmamay-ari ng pamilyang Del Rosario. Hindi alam ni Rico na ang bawat hakbang niya ay nakabantay sa ilalim ng kapangyarihan ng pamilyang minaliit niya. Sa kanyang paglalakad, pabalik sa kanilang tahanan, sa ilalim ng malamig na hangin ng madaling araw, naramdaman ni Kat ang isang banayad na galaw sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang malambot at tila kumikiliting pintig na naghatid ng init sa kanyang buong katawan. Huminto siya sandali, hinawakan ng kanyang tiyan at bumulong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Lolo is helping us, baby. Konting tiis na lang at kailanman ay hindi ka na matatakot o magugutom muli. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho
Nang makarating siya sa tapat ng kanilang gate, nakita niyang bukas ang ilaw sa kusina at ang anino ni Aling Carmen ay nakatayo sa may pintuan, tila kanina pa naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang bawat hakbang ni Kat palapit sa pinto ay may kasamang matinding kaba, habang ang matanda ay dahan-dahang humaharap sa kanya, hawak ang isang gusot na papel na tila ba nakuha nito mula sa mga basurang itatapon na sana ni Kat. Saan ka nanggaling, Kat? At sino itong Catarina del Rosario na nakasulat sa lumang laboratory record na ito? Ang tinig ni Aling Carmen ay puno ng kasakiman at mali siya ang papel. Na hawak nito ay tila isang sandata na handang tumapos sa lihim na 10 taon nang iniingatan ni Kat. Ang bawat letra sa papel na yon ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kusina, isang katotohanang handang sumabog at baguhin ang lahat ng plano ni Kat bago pa man dumating ang araw ng kanyang paghihiganti. Ang malamig na liwanag ng bumbilya sa kusina ay tila nagpapatalas sa bawat guhit ng kasakiman sa mukha ni Aling Carmen. Ang papel na hawak niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ligaya ng isang taong sa wakas ay nakahanap ng alaslaban sa kanyang kaaway. Tinitigan ni Kat ang 11 letra ng kanyang tunay na apelyido na tila nagniningning sa gitna ng gusot na papel. Sa isang saglit ang 10 taon ng kanyang pagtatago ay tila gumuho, ngunit sa halip na magpadala sa takot na ramdaman ni Kat ang isang kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito ang dugong del Rosario, ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng nagbabagang apoy. Catarina del Rosario. Isang matunog na pangalan para sa isang babaeng pulubi na pinulot lang ng anak ko sa kalsada. Sino ito? Kat, kanino mo ninakaw ang pagkakakilanlang ito? Ang boses ni Aling Carmen ay puno ng pang-uuyam. Ang kanyang mga mata ay nanunuri na tila ba bawat hibla ng duster ni Kat ay sinusukat ang halaga. Lumapit si Kat. Nang dahan-dahan ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng lumang linoleum hanggang sa magtagpo ang kanilang mga paningin. Walang bakas ng luha o panginginig sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi inaasahan ng matanda. Gusto niyo ba talagang malaman kung kanino ang pangalang yan? Ang boses ni Kat ay mababa, tila isang bulong na nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Ang pangalang yan, ang dahilan kung bakit ako nagtatago. Iyan ang pangalang ginamit ko noong nadamay ako sa isang malaking utang sa mga taong hindi marunong magpatawad. Mga taong pumuputol ng daliri at sumusunog ng bahay kapag hindi nakabayad. Kung gusto niyo pong ipagsigawan sa buong mundo o sabihin kay Rico ang tungkol sa papel na yan, sige po. Pero siguraduhin niyo lang na handa kayong makaharap ang mga armadong lalaking ilang taon nang naghahanap sa akin. Sa tingin niyo ba, titigilan nila kayo kapag nalaman nilang nandito ako? Ang kulay sa mukha ni Aling Carmen ay biglang naglaho, tila isang basong gatas na natapon sa sahig. Ang kanyang mapang-aping anyo ay unti-unting napalitan ng isang matinding kaba na tila ba nararamdaman na niya ang presensya ng mga hindi nakikitang kaaway sa labas ng kanilang bakuran. Mabilis niyang itinago ang papel sa kanyang likuran. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig na ngayon sa tunay na takot. Ang kanyang pagiging daldal at pakialamera ay mabilis na nilamon ng kanyang sariling duwag na kalooban. Mula sa sandaling iyon, ang tingin niya kay Kat ay hindi na lamang puno ng pandidiri, kundi may kasamang matinding pag-aalinlangan at takot. Kinabukasan, habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga luma nilang kurtina, pumasok si Rico sa silid na puno ng pagmamadali. Kat, kailangan mong mag-impake. My business is at a critical stage right ngayon at kailangan ko ng katahimikan dito sa bahay. Pinag-usapan na namin ni Mama, umuwi ka muna sa probinsya sa lola ko. You're just a distraction here with your condition. Laging may sakit, laging matamlay. Ang kanyang utos ay tila isang hatol
na walang puwang para sa apela. Hindi man lang siya tumingin sa mga mata ng asawa, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling laptop na tila ba yun ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Katatapos ko lang maglinis ng buong bahay, Rico. Pero sige, kung yan ang gusto mo, susunod ako. Ang sagot ni Kat ay puno ng huwad na pagsuko, isang perpektong pagganap ng isang asawang wala ng lakas na lumaban. Ngunit sa loob-loob niya ito na ang hudyat na hinihintay niya. Ang pagpapaalis sa kanya ni Rico ay ang huling pagkakamali na gagawin nito dahil ang paglabas niya sa pintong iyon ay nangangahulugan ng pagwawakas ng kanyang pagpapanggap bilang isang biktima. Bit-bit ang isang maliit at luma na bag na naglalaman ng kanyang iilang damit. Lumabas si Kat sa kanilang gate sa gitna ng tirik na araw. Nakita niya ang mapanuyang ng ngiti ni Aling Carmen mula sa bintana. Tila ba nagdiriwang ang matanda sa pagtatagumpay na mapaalis ang salot sa kanilang bahay. Naglakad si Kat hanggang sa dulo ng kalsada kung saan ang putik at alikabok ay unti-unting napapalitan ng sementadong kalsada ng mas maunlad na bahagi ng bayan. Huminto siya sa isang madilim na sulok sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malayo sa mapanuring mga mata ng kanilang mga kapitbahay. Isang marangya at itim na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa kanyang harapan. Ang pag-andar nito ay tila isang banayad na kanta ng kapangyarihan at yaman. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba, inilalantad ang malamig na air conditioning na humahaplos sa mukha ni Kat. Isang lalaking nakauniporme ang mabilis na bumaba at yumukod ng malalim sa harapan niya, isang kilos na 10 taon na niyang hindi nararana. Senyorita Katarina, handa na po ang lahat. Ang boses ng lalaki ay puno ng respeto at katapatan. Dahan-dahang humakbang si Kat papasok sa loob ng sasakyan. Ang malambot na balat ng upuan ay tila isang mainit na yakap ng kanyang tunay na tahanan. Habang ang sasakyan ay mabilis na lumalayo sa maduming eskinita ni Rico, tinignan ni Kat ang kanyang sarili sa salamin. Ang dumi at pagod sa kanyang mukha ay hindi kayang itago ang bagsik at dangal ng isang tunay na Del Rosario na handa ng maningil sa lahat ng utang ng nakaraan. Nasaan tayo pupunta, senyorita, ang tanong ng driver habang ang sasakyan ay pumapasok sa highway. Tumingin si Kat sa malayo sa direksyon kung saan matatagpuan ang pinakamataas na gusali sa lungsod. Sa penthouse, Manong. Doon sa lugar kung saan hindi nila ako kayang abot. Ang marangyang penthouse na matatagpuan sa pinakamataas na bahagi ng lungsod ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba hindi kayang abutin ng ingay at alikabok ng mundong nasa ibaba. Sa paglabas ni Kat mula sa pribadong elevator, ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay tila isang malambot na haplos na nagnanais na pawiin ang lahat ng dumi at pagod sa kanyang katawan. Ang bawat hakbang niya sa makapal at malambot na carpet ay tila nagpapagaan sa kanyang kalooban, malayo sa matitigas at maruruming kalsada na kailangan niyang lakarin araw-araw sa piling ni Rico. Ang mga katulong at bodyguard na nakahilera sa magkabilang panig ay sabay-sabay na yumukod ang kanilang mga tinig ay puno ng tunay na paggalang habang binibigkas ang salitang Senyorita Katarina. Para kay Kat ang bawat salita ay tila isang paalala na ang bangungot ng nakaraang 10 taon ay dahan-dahan nang nagwawakas. Sa dulo ng malawak na bulwagan, nakatayo ang isang lalaking ang buhok ay kasing kulay na ng pilak, ngunit ang tindig ay nananatiling matikas at puno ng awtoridad. Si Don Fernando del Rosario ay tila isang matandang leon na naghihintay sa kanyang nawalang anak. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Kat ang panginginig ng mga labi ng kanyang ama. Ang mga matang dati ay puno ng bagsik. Ngayon ay naniningkit sa pait ng pighati habang tinitignan ang kanyang gusot-gusot na duster at ang mga pasa sa kanyang braso. Nang walang pag-aalinlangan lumapit si Kat at dahan-dahang kinuha ang kamay ng ama upang ilapat sa kanyang noo.
Ang sagradong kilos ng pagmamano ay tila isang tahimik na pagsusumamo ng tawad para sa 10 taon ng pag-alis at isang pag-amin na sa dulo ng lahat ang tahanan ng kanyang ama, ang tanging lugar na magbibigay sa kanya ng kaligtasan. Niyakap siya ni Don Fernando nang may matinding higpit, isang yakap na tila ba sinusubukang buuin ang mga nadurog na bahagi ng pagkatao ni Kat. Walang salitang binitawan ang matanda, tanging ang malalalim na buntong hininga at ang pagtulo ng mga luha sa kanyang pisngi ang nagsilbing saksi sa kanyang matinding galit laban sa mga taong nagpahirap sa kanyang anak. Sa loob ng silid na yon, ang amoy ng mamahaling kandila at sariwang bulaklak ay humalo sa amoy ng ulan na dala pa rin ni Kat, isang sagisag ng kanyang pagbabalik mula sa bagyo. Agad na ipinatawag ni Don Fernando ang pinakamahusay na pribadong doktor upang suriin ang kalagayan ni Kat at ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Nang marinig ang kumpirmasyon na ligtas at malakas ang pintig ng puso ng bata, isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kat, ang unang tunay na ngiti ng kaligayahan na hindi nababahiran ng kaba. Habang nagpapahinga si Kat sa isang malambot na silya na nakaharap sa malaking bintanang salamin, pumasok ang pangkat ng mga abogado sa pangunguna ni Attorney Salvador. Ang mga dokumentong inilatag nila sa lamesa ay tila mga hatol na nakasulat sa itim at puti. Ang lahat ng mga pautang na kinuha ni Rico, ang mga ari-ariang isinangla niya upang pondohan ang luho ni Vanessa, ay nakapailalim na ngayon sa kontrol ng pamilya Del Rosario. Ang lalaking akala ni Rico ay isang hamak na biktima ay siya na palang may-ari ng lahat ng kanyang pinaghirapang itayo sa pamamagitan ng kasinungalingan. Nakikita ni Kat sa kanyang gunita ang bawat pagkakataong minaliit siya ni Rico dahil sa kanyang kahirapan, at sa bawat pahinang nililipat ni Attorney Salvador, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang kapangyarihan. Ang sandali ng katahimikan ay nabasag ng marinig ang mahinang tunog ng pag-vibrate ng cellphone ni Kat na nakapatong sa lamesang gawa sa kristal. Ang pangalan ni Rico ay lumitaw sa screen, tila isang madilim na anino na pilit na sumisilip sa kanyang bagong mundo. Sinagot ito ni Kat at inilagay sa loudspeaker. Ang boses ni Rico ay agad na umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang silid, puno ng galing at kawalan ng pakialam. Nasaan ka na? Bakit hindi ka sumasagot sa mga text ko? Isang oras na akong naghihintay dito sa bahay. Bakit wala pang nakahandang pagkain at bakit hindi mo pa nilalabhan ang isusuot ko para sa party bukas? Napaka-irresponsible mo talaga, Kat. Huwag mong sabihing nagtatago ka sa kung saan para iwasan ang mga gawaing bahay. Tinitigan ni Kat ang kanyang ama na ngayon ay nakakuyom ang kamao sa matinding galit habang nakikinig sa bawat salita ni Rico. Tumingin si Kat sa malawak na tanawin ng lungsod sa mga ilaw na tila maliliit na bituin na kumikinang sa dilim, at isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa kanyang boses. Nandito na ako sa lugar na nararapat para sa akin, Rico. Huwag kang mag-alala sa mga labada mo dahil sa susunod na pagkakataon na magkita tayo, hindi mo na kailangan ng maayos na damit. Ang tanging kailangan mo ay ang lakas ng loob na harapin ang lahat ng kinuha mo sa akin. Hindi na hinintay ni Kat ang sagot ni Rico at dahan-dahang pinatay ang tawag. Ang tunog ng paglapat ng telepono sa lamesa ay tila ang huling tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata ng kanyang buhay. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan habang nakatitig sa dilim ng gabi. Handa na nga ba siyang harapin ang huling pagtutuos na magpapabagsak hindi lamang kay Rico, kundi pati na rin sa huling alaala ng pag-ibig na nagligaw sa kanya ng 10 taon? Sa kabila ng marangyang katahimikan ng penthouse, tila naririnig pa rin ni Kat ang umaalingaw-ngaw na boses ni Rico mula sa telepono, isang boses na puno ng pagmamataas at kawalan ng pakialam. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na ito nagdulot ng panginginig sa kanyang mga kamay. Sa halip isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang ibinababa ang baso ng sariwang juice sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol. Ang bawat bahagi ng kanyang lumang pagkakakilanlan ay tila dahan-dahang hinuhubad gaya ng pagtanggal niya sa kanyang suot na lumang duster na puno ng mantsa at bango ng pait. Samantala, sa isang eksklusibong tindahan ng alahas sa sentro ng Makati, masayang namimili si Rico at Vanessa. Ang hangin sa loob ng butik ay amoy mamahaling katad at bulaklak, isang paligid na sadyang inilaan para sa mga taong mayaman at makapangyarihan. Hawak ni Rico ang isang maliit na itim na kahon na gawa sa pelus kung saan nakalagay ang isang singsing na may malaking diamante na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw na kristal. Sa bawat tawa ni Vanessa, tila lalong lumalaki ang ego ni Rico. Don't worry about Kat, honey. She's probably rotting in the province right ngayon. I told her to stay there and wait for my instructions. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang inaabot ang kanyang credit card sa sales clerk. Little did she know, once the project is signed, we will leave her with all the liabilities. Magiging malaya na tayo at siya ang sasalo sa lahat ng dumi. Habang nagpapakasasa ang dalawa sa kanilang huwad, na tagumpay sa loob ng penthouse ay abala ang mga stylists at makeup artists sa pag-ayos kay Kat. Ang bawat haplos ng brush sa kanyang mukha ay tila pagbura sa mga bakas ng pagod at pighati. Ang kanyang buhok na dati ay tuyot at gulo-gulo ay ngayon ay kasing kinangna ng seda, umaalon sa kanyang mga balikat ng may dangal. Isang itim na gown na gawa sa mamahaling tela ang isinuot niya, ang kulay ng gabi na sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang at sa kanyang paghahanda para sa huling paniningil. Tumingin si Kat sa malaking salamin sa kanyang harapan. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahina at takot na Kat na laging yumuyuko sa harap ni Rico at Aling Carmen. Ang nakikita niya ngayon ay si Catarina del Rosario, ang nag-iisang tagapagmana ng isang imperyo na may mga matang tila nagbabaga sa determinasyon. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsilbing lakas upang muling tumayo ng matuwid. Ang nakaraan ay patay na at sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang tibay na nagmumula sa kanyang mga ninuno. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok si Don Fernando. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay may kasamang awtoridad, ngunit nang makita ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay lumambot. Lumapit siya kay Kat at maingat na isinuot sa leeg nito ang isang kwintas na gawa sa mga itim na perlas, ang huling hiyas na kumukumpleto sa kanyang anyo. Oras na para maningil, anak. Handa na ang lahat ng mga dokumento at ang bawat sentimong ninakaw nila ay babalik sa atin ng may kasamang interes. Ang boses ng kanyang ama ay kasing tibay ng bakal, isang pangakong walang sino mang makakapigil. Tumingin si Kat sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila naghihintay sa kanyang pagdating. Bukas sa gabi ng malaking gala, ang lahat ng kasinungalingan ni Rico ay guguho sa kanyang harapan. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng kurot. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng ito ay kailangan pang mangyari para lamang siya makalaya. Handa na nga ba siyang harapin ang huling mukha ng lalaking naging impyerno ng kanyang buhay sa loob ng 10 taon? Ang marangyang bulwagan ng hotel ay nagliliwanag sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila ba mga bituin na bumagsak mula sa langit upang saksihan ang rurok ng tagumpay ni Rico. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling champagne at mga sariwang bulaklak na tila ba hininga ng karangyaan na sadyang inilaan para sa mga nasa itaas ng lipunan. Sa gitna ng karamihan, si Aling Carmen ay abala sa paglalakad. Nang may labis na pagmamalaki, suot ang isang matingkad at loy-loyet na damit
na tila sumisigaw ng kanyang bagong nahanap na yaman. Hawak niya ang isang baso ng alak habang walang tigil ang kanyang daldal sa mga kakilala. Ipinagmamalaki ang kanyang anak at nilalait ang babaeng wala na sa kanilang buhay. Sinasabi ko sa inyo ang swerte talaga ng anak ko kay Vanessa, hindi katulad ng dati niyang asawa na parang basahang pinulot lang sa kanto. Buti na lang at nagising si Rico bago pa kami tuluyang malasin ng bababaeng yon. Samantala, sa gitna ng entablado, nakatayo si Rico kasama si Vanessa na nakakapit sa kanyang braso ng may pag-aari. Ang bawat ngiti ni Rico ay puno ng kayabangan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isiping sa gabing ito ay opisyal na niyang tatalikuran ng kanyang madilim at mahirap na nakaraan. Inayos niya ang kanyang kurbata at humarap sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong silid ng may pekeng kababaang loob. Tonight is not just about a project. It's about a new beginning. Maraming salamat sa inyong lahat na naniwala sa akin, lalo na kay Vanessa na naging inspirasyon ko para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Mayroon din akong mahalagang anunsyong gagawin tungkol sa aking personal na buhay. Handa na siyang bigkasin ang mga salitang tatapos sa kanyang kasal kay Kat, ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, ang malalaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas nang sabay lumikha ng isang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra na tila ba nagpahinto sa takbo ng oras. Isang pangkat ng mga lalaking nakauniforme ng itim at may mga mukhang kasing tigas ng bato ang unang pumasok. Dahan-dahang humahati sa karamihan upang gumawa ng isang malawak na daan. Ang katahimikan ay biglang lumaganap, tila isang malamig na kumot na bumalot sa buong silid hanggang sa marinig ang mahinhin ngunit matatag na tunog ng mga got-got ng sapatos na tumatama sa makinis na marmol na sahig. Bawat hakbang ay may kasamang awtoridad, bawat tunog ay tila isang pagbilang ng mga huling sandali ng kapayapaan ni Rico. Isang babaeng tila binalot ng gabi at misteryo ang dahan-dahang humakbang papasok sa liwanag. Si Kat suot ang isang itim na gown na kasingkinang ng mga hiyas at may mga matang tila nagbabaga sa kailaliman ng malamig na lawa ay naglakad nang may dangal na tila isang reynang nagbabalik sa kanyang trono. Ang kanyang buhok ay umaalon sa kanyang mga balikat at ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay naglalabas ng kapangyarihang hindi kailanman naisip ni Rico na taglay niya. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang mahinang hangin na nagdadala ng mga katanungan tungkol sa kung sino ang napakagandang estrangherang ito na nagnakaw ng atensyon ng lahat. Napatigil si Rico sa kanyang pagsasalita, ang kanyang mga kamay na hawak ang mikropono ay nagsimulang manginig nang makita ang anyo ng asawang kanyang ipinagtabuyan. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tiniktuyot at hindi makagawa ng anumang tunog habang pinapanood ang paglapit ni Kat. Maging si Aling Carmen ay napabitaw sa kanyang hawak na baso. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagkawasak ng kanilang mga pangarap. Ang bawat hibla ng katawan ni Kat ay nagpapakita ng isang katotohanang mas matalim pa sa anumang salita na ang babaeng tinawag nilang basura ay siya palang may-ari ng buong mundong kinatatayuan nila. Huminto si Kat sa paanan ng entablado. Tumingala siya kay Rico at isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nagtataglay ng init, kundi ng isang mapanganib na kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay direktang tumitig sa mga mata ni Rico, tila ba binabasa ang bawat takot at kasinungalingang nakatago doon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng karangyaan at ilaw ng bulwagan ay tila naglaho, at ang tanging nanatili ay ang dalawang pusong dati ay nagsumpaan ngunit ngayon ay pinaghihiwalay ng isang napakalalim na bangin ng pagtataksil at paghihiganti. Ituloy mo ang iyong anunsyo, Rico. Gusto kong marinig ng lahat kung paano mo planong itapon ang lahat ng pag-aari ko
para sa iyong bagong simula. Ang boses ni Kat ay mababa ngunit sapat na malakas upang marinig ng lahat. Bawat salita ay tila isang malamig na hanging humahaplos sa mga nanunuyong labi ng kanyang asawa. Ang bawat tingin ng mga panauhin ay tila mga palasong nakatuon sa nag-iisang figura na nakatayo sa paanan ng entablado. Hindi natinag si Kat, ang kanyang gulugod ay tuwid na tuwid at ang kanyang paghinga ay banayad at kontrolado. Isang malayong anyo mula sa babaeng nanginginig sa takot sa isang madilim na eskinita. Ang itim niyang gown ay sumasalamin sa mga ilaw ng chandelier, nagbibigay sa kanya ng isang aura na hindi kayang tapatan ng sinuman sa loob ng bulwagan. Pinagmasdan niya ang pamumutla ni Rico, ang pag-atras ng dugo mula sa mukha nito, na tila isang taong nakakita ng multo mula sa kanyang pinakatinatagong bangungot. Bakit ka nandito? Katsino ang nagpapasok sa iyo rito? Ang boses ni Rico ay pumiyok, pinipilit na itago ang kaba sa likod ng kanyang pekeng awtoridad. Umabante siya upang hawakan ng marahas ang braso ni Kat, isang nakasanayang kilos upang iparamdam ang kanyang lakas. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, ay humarang ang dalawang naglalakihang lalaking nakasuot ng itim na uniforme. Napatigil si Rico, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat ng maramdaman ang matigas na braso ng mga bantay na nagtulak sa kanya pabalik. Sa kanyang tabi, ang mukha ni Vanessa ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Rico, ano ang ibig sasabihin nito? Bakit nandito ang hamak na maid na yan? Palabasin niyo ang basurang yan bago pa niya sirain ang gabi natin. Ang matinis na boses ni Vanessa ay umalingaw-ngaw puno ng pag-aalipusta. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kat. Hindi siya sumigaw o nakipagsabayan sa ingay ng kanyang mga kalaban. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha mula sa isang manipis na envelope ang isang makapal na bungkos ng mga dokumento at mga litrato. Sa isang banayad at pino, ngunit matapang na pagkumpas ng kanyang kamay, inihagis niya ang mga papel paitaas. Ang mga dokumento ay nagmistulang mga puting dahon na inaanod ng hangin bago dahan-dahang bumagsak at nagkalat sa makinis na sahig ng entablado. Ang mga mata ng mga namumuhunang naroon ay mabilis na dumapo sa mga nakakalat na kontrata. Iyan ang tunay na mukha ng lalaking tinatawag ninyong matagumpay. Ang mahinahong pahayag ni Kat, ang kanyang tinig, ay pumutol sa lahat ng bulungan ng mga naguguluhang bisita. Ang proyekto fee na pinagmamalaki niya ay pinondohan mula sa mga nakaw, nayaman, mga pekeng pautang at pandaraya sa mismong asawa na kanyang inalila. Hindi makapaniwala si Aling Carmen sa kanyang mga naririnig. Ang kanyang mukha ay nangiwi sa matinding puot, hindi sanay na nakikitang lumalaban ang babaeng madalas niyang tapakan. Walang hiya ka, Kat. Wala kang utang na loob. Ang sigaw ng matanda ay sinabayan ng kanyang marahas na pagtakbo. Palapit kay Kat, ang kanyang kamay ay nakataas at handang dumapo sa pisngi ng manugang. Ngunit ang Kat na nasa kanyang harapan ay hindi na ang babaeng yuyuko upang saluhin ang sakit. Sa isang mabilis at pino na paghakbang paatras, iniwasan ni Kat ang kamay ng matanda. Dahil sa bigat ng sariling galit at sa taas ng kanyang takong nawalan ng balanse si Aling Carmen, ang kanyang katawan ay bumagsak ng malakas sa sahig. Ang kanyang marangyang damit ay nagusot habang siya ay nakadapa sa gitna ng mga nakakalat na ebidensya ng kanilang kasinungalingan. Tiningnan siya ni Kat. Mula sa itaas ang kanyang mga mata ay walang anumang awa, tila nakatingin sa isang hamak na uod na pilit gumagapang sa putikan. Umakyat si Kat ng isang hakbang sa hagdan ng entablado, tinitiyak na ang kanyang paningin ay mas mataas kaysa kay Rico. Ang lalaking dati ay nagpapaliit sa kanyang pagkatao, ngayon ay nakayuko o nanginginig ang mga panga at hindi makatingin ng diretso habang pinupulot ni Vanessa ang isa sa mga papel.
Ang mga mata ng kabit ay nanlalaki nang makita ang katotohanang nakasulat sa dokumento, ang lumbay ng katotohanan na ang lalaking inaakala niyang magpapayaman sa kanya ay wala nang natitirang kahit isang sentimo. Ang tapang mo para magnakaw, pero napakaduwag mong harapin ang katotohanan, ang malamig na paghusga ni Kat. Ang bawat pantig ay tila isang punyal na ibinabaon sa puso ng pagkatao ni Rico. Walang natira sa'yo, Rico. Ang lahat ng pinagmamalaki mo ay isang ilusyon. Ang kahihiyan ay naging labis para sa mga panauhin, lalo na para sa ama ni Vanessa, isang mayamang negosyante na inasahan nilang magbibigay ng malaking pondo para sa kanilang hinaharap. Tumayo ang matandang lalaki mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit dahil sa eskandalong sumira sa pangalan ng kanyang pamilya sa harap ng lipunan. Security. Hulihin niyo ang babaeng iyan at ipatawag ang mga pulis. Hindi ako papayag na bastusin ang okasyong ito ng isang baliw na asawa. Ang utos ng ama ni Vanessa ay puno ng pangingibabaw, umaasang maibabalik ang kontrol ng sitwasyon at maprotektahan ang kanilang dangal. Ngunit bago pa man makakilos ang mga guwardiya ng hotel, isang malalim at umaalingaw-ngaw na tinig mula sa malaking pintuan ang nagpatigil sa lahat, isang tinig na nagtataglay ng kapangyarihang magpabagsak ng mga imperyo. Sige, subukan mong ipakulong ang nag-iisang tagapagmana ko. Ang mga salitang binitawan mula sa malaking pintuan ay tila isang matinding sumpa na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng marangyang bulwagan. Mula sa anino ay dahan-dahang humakbang patungo sa liwanag si Don Fernando del Rosario. Ang kanyang tindig ay nagdadala ng bigat ng isang imperyong hindi kayang tapatan ng sinuman sa mga naroroon. Ang mga gwardiya na kanina ay handang dakpin si Kat ay kusa at mabilis na umatras, ibinababa ang kanilang mga paningin bilang tanda ng paggalang. Sa paglipas ng bawat segundo ng kanyang paglalakad, patungo sa entablado ang mga kilalang negosyante sa paligid, kabilang na ang mapagmataas na ama ni Vanessa, ay tila nawalan ng kulay sa kanilang mga mukha. Ang hangin ng kayabangan ay mabilis na napalitan ng matinding takot at pagkamangha habang isa-isa silang yumuyuko, ang kanilang mga tinig ay nanginginig habang bumabati sa pagdating ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng komersyo. Lumapit si Don Fernando sa kanyang anak at sa harap ng lahat ng mga matang mapanghusga, binalot niya si Kat ng isang mainit at mahigpit na yakap. Ang kilos na ito ay nagpabura sa anumang pag-aalinlangan tungkol sa ugnayan ng dalawa. Hinarap ng matandang leon, ang karamihan ng kanyang paningin ay matalas na nakatuon sa ama ni Vanessa na ngayon ay tila isang maliit na bata sa tindi ng kaba. Ipinagmamalaki kong ipakilala sa inyo ang nag-iisang dahilan ng lahat ng aking pagsisikap, ang tagapagmana ng buong Del Rosario Group of Companies, ang aking anak na si Catarina. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng isang matinding pagyanig sa buong pagkatao ng mga kalaban dahil sa labis na takot na madamay ang kanyang sariling kumpanya. Sa puot ng mga Del Rosario, hinarap ng ama ni Vanessa ang kanyang anak. Isang mabilis at marahas na pagdapo ng kanyang palad sa pisngi ni Vanessa ang naganap. Ang lakas ng pagtama ay sapat upang mawalan ng balanse ang dalaga at mapaupo sa sahig. Walang kwentang anak, gagawa ka ng gulo at ibabangga mo ang pamilya natin sa mga Del Rosario. Ang boses ng matandang negosyante ay puno ng pagsisisi at pagtakwil. Habang nakadapa si Vanessa at umiiyak sa matinding kahihiyan, tatlong lalaking nakasuot ng maayos na terno ang umakyat sa entablado. Sila ang pangkat ng mga abogado ng pamilya. Hawak ang mga dokumentong magiging hatol sa kapalaran ni Rico. Inilatag ni Attorney Salvador ang mga papel sa harapan ng nanginginig na lalaki. Ricardo, hawak namin ang utos mula sa korte na ipatigil ang lahat ng operasyon ng iyong kumpanya. Kasama nito ang formal na sakdal para sa malawakang pandaraya
at pagnanakaw ng pondo mula sa bangko ng mga Del Rosario. Simula sa gabing ito, ang lahat ng iyong ari-arian, ang iyong mga sasakyan at ang perang pinagmamalaki mo ay opisyal ng kinumpis ka ng batas. Nang marinig ang mga salitang yon, ang tuhod ni Rico ay tuluyang bumigay. Ang lalaking kanina lamang ay nag-aakalang hawak niya ang mundo ay bumagsak sa makinis na sahig. Ang hirap at sakit na ipinaranas niya kay Kat sa loob ng maraming taon ay tila bumalik sa kanya ng 1,000 beses na mas matindi. Gumapang siya patungo sa kinalalagyan ni Kat, ang kanyang mga kamay ay desperadong kumapit sa laylayan ng itim na gown ng kanyang asawa. Kat, maawa ka sa akin. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng ambisyon. Parang awa mo. Naisipin mo ang anak natin. Huwag mong hayaang lumaki ang bata na nasa kulungan ng kanyang ama. Ang kanyang pagmamakaawa ay basag at puno ng pagdurusa. Ginagamit ang inosenteng sanggol bilang kanyang huling panangga. Sa di kalayuan ang paghagulgol ni Aling Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sinimulan niyang sampalin ang kanyang sariling mga pisngi bilang tanda ng labis na pagsisisi. Ang bawat paghampas sa kanyang sariling mukha ay sumasalamin sa kanyang pagkaduwag. Katmanugang ko, patawarin mo ang katangahan ko. Hindi ko sinasadya ang lahat ng mga masasakit na salita, anak, na ang turing ko sa iyo simula pa noong una. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa kanyang makapal na makeup, lumilikha ng isang nakakaawang anyo ng pagkasira. Tinitigan ni Kat ang 2 taong nakaluhod sa kanyang harapan. Hinanap niya sa kanyang puso ang galit, ang pagnanasang sumigaw at manakit. Ngunit wala siyang naramdaman. Ang dating apoy ng pag-ibig at ang sumunod na apoy ng puot ay tuluyan ng naging malamig na abo. Dahan-dahan at napakabanayad niyang iniatras ang kanyang paa, inilalabas ang kanyang sapatos mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Rico. Ang kilos na yon ay walang kasamang dahas, kundi isang purong pagpapakawala, isang patunay na hindi na siya sakop ng kanilang madilim na mundo. Walang halaga ang iyong mga luha ngayon, Rico. At tungkol sa aking anak, matagal na siyang nawalan ng ama noong araw na pinili mong saktan ang kanyang ina. Ilang sandali pa ay pumasok ang mga unipormadong alagad ng batas. Ang malamig na bakal ay mahigpit na iginapos sa mga pulso ni Rico. Ang bigat nito ay tila sumisimbolo sa mahabang taon na bubunuin niya sa loob ng malamig na rehas. Tuluyan nang tumalikod si Kat, humawak sa braso ng kanyang ama upang simulan ng paglalakad papalabas ng bulwagan. Hindi na siya lumingon pabalik kahit naririnig pa niya ang naghihingalong pagtawag ng kanyang asawa. Bago tuluyang sumara ang malalaking pinto sa kanilang likuran, isang huling bulong ang binitawan ni Kat na umalingaw-ngaw sa isipan ni Rico, isang katotohanang mas masakit pa sa anumang parusa ng batas. Mabuti na lang, hindi mo magiging kamukha ang anak ko. Ilang buwan na ang dumaan mula nang gumuho ang huwad na palasyo ni Rico. Ang malamig at matigas na rehas ng bilangguan ang naging panibagong tahanan ng lalaking dating nagmamalaki sa kanyang yaman at posisyon, hinatulan ng 15 taon para sa kanyang malawakang panloloko at pagnanakaw. Wala nang natira sa kanyang kayabangan habang nakatingin siya sa madilim na sulok ng kanyang selda, binalot ng pagsisisi na hindi na kailanman mababago ang hatol ng batas. Sa kabilang dako, si Vanessa ay tuluyan ng tumakas patungo sa ibang bansa matapos ideklarang bangkarote ang kumpanya ng kanyang ama. Bit-bit ang isang kahihiyang hindi na mabubura sa kanilang pangalan. Ngunit ang pinakamabigat na timbang ng karma ay tila bumagsak sa mga balikat ni Aling Carmen. Mula sa pagiging mapagmataas na ginang sa syudad, na mahilig magyabang ng mga alahas at mamahaling gamit siya ngayon, ay nagtitiis sa isang masikip at maalikabok na eskinita sa probinsya. Ang bawat pagyuko niya upang mamulot ng mga kalakal mula sa mga basurahan ay sinasabayan ng mga palihim na sulyap at matatalim na salita ng panlalait na tinatangay ng hangin
mula sa mga kapitbahay na dati niyang minata. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos habang inaalala ang mga araw na pilit niyang itinapon ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanyang anak, nang totoo isang pagsisising walaang anumang lunas. Malayo sa madilim na mundong yon, si Kat ay nakaupo sa loob ng kanyang malawak at maliwanag na opisina sa tuktok ng gusali ng Del Rosario Group. Ang sikat ng araw na tumatagos mula sa malalaking bintanang salamin ay banayad na humahaplos sa kanyang muka, isang mukhang ngayon ay puno ng kapayapaan, sigla at kapangyarihan. Ang kanyang sinapupunan ay malaki na at bilog na bilog, isang magandang patunay ng buhay na malapit ng isilang sa mundo. Dahan-dahan niyang nilalagdaan ang mga mahahalagang dokumento ng kumpanya. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay nagpapakita ng tiwala sa sarili at kakayahang mamuno. Wala na ang nanginginig na asawang laging nakayuko. Ang nakaupo ngayon ay isang ganap na leader na nagtagumpay laban sa sariling kahinaan at handang ipagtanggol ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa kalagitnaan ng hapon, dinalaw ni Kat ang huling hantungan ng kanyang ina sa isang payapang sementeryo na napapaligiran ng mga matatandang puno. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang damo at ng mga puting rosas na maingat niyang inialay sa ibabaw ng makinis na lapida. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi dahil sa panghihina ng katawan, kundi bilang isang dalisay na tanda ng paggalang at pagmamahal. Manandito na po ako, malaya na ako, at ligtas na kami ng anak ko. Ang kanyang tinig ay malambing buo at walang bahid ng hinanakit. Sa loob ng mahabang panahon, sinisi ko ang sarili ko dahil sa mga maling desisyon na naglayo sa akin sa inyo ni Papa. Inisip kong kailangan kong pagbayaran ang aking pagiging suwail sa pamamagitan ng pagtitiis sa lahat ng sakit na ibinigay sa akin ni Rico. Ngunit ngayon, nauunawaan ko na ang tunay na halaga ko. Pinapatawad ko na ang sarili ko, Ma. Nahanap ko na ang kapayapaang matagal kong ipinagkait sa aking puso. Sa pagbigkas niya ng mga salitang iyon ng pagpapalaya, naramdaman niya ang isang malakas at pamilyar na paggalaw mula sa kailaliman ng kanyang sinapupunan. Isang banayad ngunit matapang na sipa mula sa sanggol ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan, tila isang masayang pagsang-ayon mula sa munting buhay na nakikinig sa kanyang bawat salita. Isang napakatamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kat habang dahan-dahang inilalapat ang kanyang palad. Sa kanyang tiyan, nararamdaman ang init at tibok ng kinabukasan. Ang lahat ng sugat ng nakaraan ay ganap ng napalitan ng pananabik para sa isang bukas na puno ng pag-asa. Habang nakapikit, isang matamis na katanungan ang naglalaro sa kanyang isipan, kung ang batang ito ba na nakatakdang magmana ng lahat ay magtataglay ng tapang ng isang batang lalaki o ng kariktan at tatag ng isang batang babae. Bago pa man niya masagot ang kanyang sariling katanungan, sa kanyang imahinasyon, isang kakaiba at mainit na kirot ang dahan-dahang gumapang mula sa ibaba ng kanyang tiyan patungo sa kanyang likuran. Ang kirot na ito ay hindi nagdala ng takot na gaya ng mga sakit na naranasan niya noon, kundi isang masayang babala ng isang pagdating na matagal na nilang hinihintay. Napatayo siya ng bahagya at mabilis na lumapit si Don Fernando na kanina pa tahimik na nagbabantay sa di kalayuan bilang kanyang tagaprotekta. Inabot ni Kat ang mainit at magaspang na kamay ng kanyang ama. Ang kanyang nangiti ay nanatiling nagniningning kahit pa nararamdaman ang papalakas na hilab ng kanyang pagbubuntis. Oras na, Papa, susunduin na natin siya. 1 taon na ang lumipas mula nang matapos ang madilim na kabanata ng buhay ni Kat, ngunit ang bawat araw ngayon ay tila isang bagong pahina na isinusulat ng sikat ng araw at mga bulaklak. Sa gitna ng malawak na hardin ng mga rosas sa mansyon ng mga Del Rosario, isang malusog at masiglang sanggol na lalaki ang dahan-dahang
humahakbang sa ibabaw ng malambot na damo. Si Mateo ang anghel na nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay ng kanyang ina ay nakangiting nakatingala sa kanyang lolo. Ang halakhak ni Don Fernando ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid, isang dalisay na tunog ng kaligayahan na tuluyang nagpabura sa 10 taon ng kanyang matinding pangungulila. Sinalo ng matanda ang kanyang apo nang muntik na itong matumba at ang kanilang mainit na yakapan ay tila isang larawan ng perpektong pag-ibig na nagmula sa mga guho ng nakaraan. Mula sa balkonahe ng kanyang kwarto, tahimik na pinagmamasdan ni Kat ang maglolo. Ang simoy ng hangin ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha, nagdadala ng halimuyak ng mga namumukadkad na rosas. Sa loob ng kanyang dibdib, wala na siyang maramdamang bigat o takot. Ang kanyang puso ay ganap ng binalot ng isang malalim at hindi natitinag na kapayapaan. Kung mayroon man siyang natutunan sa kanyang mahabang paglalakbay ito, ay ang katotohanang hindi lahat ng taong nakasakit sa atin ay karapat-dapat sa ating kapatawaran. Hindi niya kailanman pinatawad si Rico sa mga kalupitang ginawa nito dahil ang hustisya at ang malamig na rehas ng bilangguan ang nararapat na sumagot sa mga kasalanan nito. Ngunit pinatawad niya ang kanyang sarili. Pinalaya niya ang kanyang kaluluwa mula sa kadena ng poot at pagsisisi. Pinili niyang huwag magdala ng galit upang magkaroon ng sapat at dalisay na espasyo para sa pagmamahal na ibibigay niya sa kanyang anak. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi na susukat sa haba ng panahon ng kanyang pagtitiis sa sakit, kundi sa kanyang tapang na bumangon at lumakad palayo mula sa mga kamay na sumisira sa kanya. Inalis ni Kat ang pagiging biktima sa kanyang isipan at pinalitan ito ng dangal pinatunayan sa buong mundo na walang sino man ang may karapatang magnakaw ng kanyang halaga. Ang kanyang karanasan ay naging isang bukas na aklat na nag-iiwan ng isang matibay na aral na ang pagmamahal sa sarili ang pinakamatibay na sandata laban sa anumang uri ng pang-aabuso at ang pamilyang tunay na nagmamahal ay laging magiging isang ligtas na kanlungan kahit gaano pa kalayo ang iyong narating upang hanapin ang iyong sarili. Dahan-dahang bumaba si Kat patungo sa hardin, ang kanyang mga hakbang ay magaan at puno ng pag-asa. Nang makita siya ni Mateo, iniwan nito ang kanyang lolo at mabilis na naglakad patungo sa nag-iisang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Yumuko si Kat at binuhat ang kanyang anak. Iniaangat ito paitaas, habang ang mainit na sikat ng araw ay tila isang ginintuang korona na bumabalot sa kanilang dalawa. Ipinikit ni Kat ang kanyang mga mata at inilapat ang isang matamis at malambing na halik sa noo ni Mateo. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay magkasabay sa isang awit ng tagumpay. Ikaw ang aking pinakamagandang tagumpay. Ang mahinang bulong ni Kat ay isang pangakong mananatili hanggang sa dulo ng panahon. Sa ilalim ng bughaw na langit, ang kwento ng babaeng dumaan sa impyerno ay nagtapos hindi sa luha ng pagdurusa, kundi sa isang maningning at walang hanggang liwanag.